Kabilang sa mga naghain ng kanilang kandidatura sina Senadora Grace Poe, Senador Chis Escudero at dating Justice Secretary Laila De Lima. Samantala, dinagsari ng mga taga-suporta ang labas ng tanggapan ng COMELEC Main Office Muros, Maynila ngayong araw. Ang detalye sa ulat ni Julius Disamburun live. At yun, nakapaghain na nga ng Certificates of Candidacy sina Presidential Aspirant Senadora Grace Poe Manzares at running mate nitong si Senador Chis Escudero. Ipapakita po namin sa inyo yung kuha sa labas po ng tanggapan ng COMELEC Main Office kung saan talagang dagat ng tao ang bumungad kina Poe at Escudero. Mapa sa loob o labas po ng COMELEC Main Office ay mainit na sinalubong ang dalawang senador. Kasama ni Poe ang kanyang inang si Susan Roses habang si Escudero ay kasama ang kanyang may bahay na si Heart Evangelista. Pinagkaguluhan din sila ng media at ng mga individualo ng mga kababayan nating gustong magpakuha ng litrato. Sa press briefing matapos ang COC filing ay inilahad ng Poe-Chis tandem ang kanilang plataforma at syempre salamat sa suporta ng taong bayan. Narito ang kanilang magkasunod na pahayag. Napakahabang pag-iisip at pagdadasal bago kami nakarating sa puntong ito. Bilang isang nanay, marami tayong pangarap para sa ating mga anak. Nakita natin ang mga posibilidad nila at dasal natin palagi na sana sila ay magtagumpay. Ganon din ang dasal ko sa ating bayan at dasal ko sa Panginoon na kung anuman ang aking gagawin ay para ito sa kabutihan ng mas nakararami. Para naman mapadama na sa wakas ang tunay na pag-aaruga, pagmamalasakit at proteksyon ng gobyerno. Layunin po namin magtayo ng isang pamahalaan nakakaramdam at may pakiramdam. Isang pamahalaan na nasasaktan kapag may Pilipinong tinatamaan ng matinding kalamidad at paghihirap. Isang gobyerno kung saan natutuwa at nagbubunyi kapag may Pilipinong nagtatagumpay. At isang gobyernong nagagalit kapag may Pilipinong inaapi o namamatay. Bukod kina Poe at Escudero ay namataan din natin kanina ang ilang senatorial candidates ng Partido Liberal. Isa po dito si dating Justice Secretary Laila De Lima at ang atin siyang makapanayam bago po siya umalis ng COMELEC Main Office ay meron siyang inilahad kung bakit nga ba ngayong araw niya napili maghain ng kanyang COC. Narito ang report. Bukod sa presidential at vice presidential candidates ng Liberal Party ay naghain na din ng Certificates of Candidacy ang ilang senatorial candidates nito. Isa sa ating naabutan si dating Justice Secretary Laila De Lima. Palamang Manila Cathedral ay pinagkaguluhan na ang senatorial aspirant. Sa ating one-on-one interview kay De Lima, nagpasalamat siya sa mga sumusuporta sa kanya simula pa lamang nang siya'y maupo bilang CHR at DOJ Secretary. Ako po ay napagkatiwalaan nyo nung ako'y namuno ng chair ng Commission on Human Rights. Pinagkatiwalaan nyo rin po ako nung ako'y Secretary of the Department of Justice. Pakiwari ko naman po ay pagkakatiwalaan nyo pa rin po ako sa susunod na lakbayin para lalo ko pong ipagpatuloy yung mga aking mga adhikain. Marami din ang nagtatanong bakit kaya napili ng senadora na ngayon maghain ng kanyang kandidatura. Bakit ngayong araw? Pinapunsoy ko. May nag-advise kasi sana na ipapunsoy ko na wala naman daw po mawawala. So ganun po yung naging resulta ng pagpunsoy. Tinanong ho ng punsoy kung ano ang birth date ko tsaka time of birth. So binigay ko yon. The best or the ideal date and time for you to file COC is October 15 between 1 to 3 p.m. Kaya pumunta po tayo alauna at hinahin po natin. At bukod sa National Post ay may mga party list din na naghain ng kanilang COC. Isa po dito sa mga naghain ng Consular Party List sa panguna ni Colonel Ricardo Nolasco. Narito po ang kanyang pahayag. Basically, para tulungan natin mga kababayan, lalo na in the field of loan and financing assistance, sa micro-entrepreneurship, yung mga community-based business, at saka, of course, para magkaroon tayo ng more responsible citizenship sa pamamagitan ng self-help.
yung sarili mo pang sikap para maunlad yung bayan. Definitely, katulad dun sa gusto magtayo ng mga homestays, magtayo ng mga business beside the resort, sa ating mga yung mga bangkero, lahat yan, mabibigyan natin yan ng seed money para umpisa nila yung negosyo nila at tuturuan namin as bigger party list on how to sustain and stabilize and strengthen this particular sector. Hindi lang yung mayayaman, hindi lang yung may mga puhunan. Yung walang puhunan, tuturuan namin magkaroon sila ng puhunan. Ika nga ng nominado ng nasabing party list ay tututukan nila ang marginalized sector. Samantala, Aljo, simula kanina umaga, hindi lang star-studded ang nangyari sa ika-4 na paghahain ng COC, kundi malapiesta talaga. Sa kabila ng siksikan at hindi mahulugang karayom na dami ng mga suporta, ay naging matiwasay naman ang buong sitwasyon dahil na din sa mas pinaigting na seguridad ng NCRPO. Habang sa pagmamando ng trapiko papasok ng Intramuros galing Anda Circle o ng Bureau of Immigration ay tinututukan ito ng local traffic officers at mga tauhan ng Metropolitan Development Authority. Bukas huling araw, Aljo, ay magiging kaabang-abang sa kung sino-sino pa ang mga hahabol sa paghahain ng kanilang Certificates of Candidacy. Sa pakikipagtulungan ng Manila Hotel at ng Unit 4 mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila, Julius Disamburon, Telebisyon ng Bayan. Maraming salamat, Julius Disamburon.